nako, doon sa usaping Hanilet, Koopman, o yan, di ba? Tapos si Roque at si Maharlika nakikisali dito dahil si Maharlika at si Roque, Team Hanilet po yan eh. Ngayon, sumagot ngayon mga bossing, si Koopman. Dahil ang sinasabi po ni Hanilet, mga kababayan, si Koopman daw po ay hinarangan, hinaharangan, hindi siya pinapayagan, ayaw siyang pabisitahin sa dating Pangulong Duterte ho, mga bossing. Si Koopman niya ang sinisisi. Sabi ko, baka hindi naman si Koopman. Baka merong ibang mga tao na nag-uutos niyan. Dahil nakikita ko yung tatlong magkakapatid, Baste, tsaka si Sara, at tsaka si, sino pa ba? Baste, si Sara, at tsaka si Pulong. Mga Team Alpotera yun eh. Baka syempre, idinidistansya na nila si Hanilet para mas manaig yung Alpotera, mga bossing, no? Sabi ni Koopman dito, alamin natin kung ano ba ang kanyang dahilan. It ain't me, hindi ako. No, Koopman denies blocking Hanilet's ICC visit. Sino kaya? No, imposible naman nung ICC, mga kababayan. Kasi panigurado ako kahit papaano, alam naman nila na si Hanilet ang kinakasama ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Nicolas Koopman, legal counsel of former President Rodrigo Duterte, na sinasabi ni Maharlika na binayaran daw po ni First Lady Lisa Marcos. Anak ng tinama. Grabe yung mga akusasyon ho, mga bossing. Bago mo mabayaran si Koopman, kailangan siguro doble o triplehin mo yung binabayad ng mga Duterte na 140 million to 150 million. Di ba? Para bumaliktad yan at sirain ho. Nicolas Koopman has denied claim by Hanilet Abansenya that he was behind her being barred from visiting the former president of International Criminal Court, the former president at the International Criminal Court Detention Center in The Hague. In a statement issued Monday, Koopman made it clear that he had no authority over visitation rights at the ICC. Hindi pwede naman. At tingin ko, pwede niyang sabihin, eto lang daw. Sabi nung kliyente ko, eto lang daw yung mga pwede at posible na umattend o dumalo dito sa rehas ng dating Pangulong Duterte. Alam ko pwede namang ganun no? Pakiusapan. At yan po ay sabi ng aking kliyente. Siguro matanda na ang ating dating Pangulo. Kaya hindi na din po alam kung ano yung mga pinagsasasabi nila Koopman. Di ba? Tuloy pa dito. Contrary to Ms. Abansenya's claim, visiting rights are not determined by counsel but rather by the detention center authorities with the intervention of the judge when necessary. Abansenya Duterte, common law wives alleged in a video interview uploaded by Boljak TV August 1 that she was no longer allowed to visit Duterte following a phone call with him on July 19, during which she supposed made a remark related to his case. Sabi nga ho, mga kababayan, ni Abansenya na nasa telepono sila ng dating Pangulong Duterte. Tapos pinapahinto na yung tawag, pinapatigil na. Ano daw ho ang sabi ng dating Pangulo? You cannot do that. Hindi nyo pwedeng gawin yan dahil kausap niya pa si Abansenya. Ang tingin ko talaga dito, mga bossing, no? Meron talagang control sila Sara Duterte. Sara Duterte, Pulong, at yung magkakapatid, at si Baste, mga kababayan. Hindi kaya iniisip nila na baka talagang makakaapekto doon sa makukuha nilang kayamanan galing kay dating Pangulong Duterte. Kaya ini-etsepwera niya na nila itong si Abansenya, mga bossing. Di ba? Abansenya denies discussing anything related to Duterte case during the call, saying she had no access to legal information from Koopman or anyone else involved. Ang sa atin din ho, mga kababayan, syempre, yan po yung kinakasama ng dating Pangulo at ang tagal na ho, no? Kung may ilang taon na ho, mga kababayan, natural lang doon sa kinakasama na magtatanong. Natural lang po na magse-second opinion ho, mga kababayan. Ayaw yata ni Koopman ng ganon. Base po kay Hanilet Abansenya.
Ayaw yata ni Koopman, mga kababayan, baka mapalitan siya kapag ka nasabihan na, naku, mali-mali yung ginagawa ni Koopman, dapat ganito, ganyan. Ikaw ba naman? Pumapaga ka o tumatanggap ka ng 140 million to 160 million per buwan. Sa pera ng Pilipinas ho yun, mga kababayan. Di ba? Ayaw mong mawala yun. Kaya yung kahit na anong mga second opinion, yung makakasira sa'yo, hindi mo papayagan. At tingin ko nga, mga bossing, mas naniniwala ho ako dito kay Hanilet, mga kababayan, kesa po kay Koopman. No? Mas naniniwala ho ako kay Hanilet kesa kay Koopman ho. I have nothing against you. Pero please, do not deprive us for asking legal opinion from other lawyers. Di ba? Kasi pag nahalata po yung galawan ni Koopman na pinapabagal lang yung kaso ng dating Pangulong Duterte, ikaw ba naman? Pumaga ka ng 140 million to 150 million pesos per buwan? Syempre, aalalayan ata, alagaan mo yun na hindi maagaw ng iba at hindi mapunta sa iba. Di ba? Karapatan naman po, mga kababayan, nung mga kagaya ni Hanilet, kabiyak ni dating Pangulong Duterte, karapatan nila na mag-second opinion sa ibang lawyer. Madamot pala si Koopman, ano? We acknowledge you as his lawyer. Biruin nyo po, yung mga vloggers nila, yung mga vloggers po nila, kagaya ni, sila Maharlika, sila Roque, pati yung mga ibang mga vloggers, medyo questionable na po sa kanila si Koopman dahil nga, ang sabi, parang pabagal ng pabagal at mabagal ang mga pagkilos nung kaso ni dating Pangulong Duterte dito kay Koopman. Sabi ko nga mga kababayan, sino ba naman ang gustong mapadalian kung pumapaga ka ng 150 million? Kung 10 taon tatagal yan, buhay na buhay yung pamilya. No? Buhay na buhay yung pamilya ng lawyer. Diba? For 10 years. I know you are protecting your lawyer practice. I don't know if you're trying to prove something, pero kami, we are concerned about the life of this man. Kasi ang dating Pangulong Duterte, alam naman nating lahat, mga kababayan, na talagang ilan na? 80? Mag-81 na, mga bossing. Di ba? Kailangan yan, mga kababayan, yung mabilisan pong trial. At least 1 taon, tapos na sana. Ganon. No? Upang sa ganon, kung siya po ay acquitted, labas na. Hindi na nagdudusa ng ganong kahabang panahon. At yan po ang nakikita ko na dapat inire-request ni Koopman. Kasi tingnan nyo, ilang buwan ang pagitan kada trial 6 na buwan. At ito, papasok pa nga lang po yung susunod na trial sa Setyembre, 6 na buwan. At dala-dalawang oras lang Biruin mo, mag-aantay ka ng 6 na buwan, tapos dala-dalawang oras. Kung baka pwede naman po, pakiusap nila, baka pwede naman po. No? Yung kliyente naman namin, matatag naman po sa Senate ng Pilipinas at sa Congress ng Pilipinas. Tumatagal ng 6 hanggang 7 oras yan kapag ka nag-hearing. Baka pwedeng dito naman po sa ICC gawin natin yung 3 hearing pagsamasamahin na. Di ba? Kesa dala-dalawang oras gawin natin 6 na oras ilang buwan ang matitipid nun. 1.5 taon. Dahil every 6 months di ba? Baka pag ganun ang nangyari tapos buwan-buwan ang session, 1 taon tapos yan. Malaman, laya ba o hindi. Yun lang po, mga kababayan, mga ka-DDS. Mga ka-DDS, mga kasulid. Ang problema lang dyan, kapag ka nasintensyahan ng guilty ang dating Pangulo, malamang, nandyan muna yan. Baka forever pa yun. Hanggang sa mawalan na ng buhay ang dating Pangulong Duterte. Huwag kayong magalit. Real talk lang naman yun. No, 80 anyos na ang ating dating Pangulo. Ilan pa ba tingin ninyo ang itatagal ng buhay niyan? Kaya nga yung mga
Yan, sila Hanilet, yung mga DDS na bubwisit eh. Bakit parang mabagal daw ang kilos nung kaso kay Koopman? Hmm.